Yesterday, your sister talked to me, sabi ni Janine. Bahagyang napakunot ang noo ni Charlie sa narinig na sinabi niya. He was driving her home. Sinundo siya nito mula sa opisina. Kung siya lang ang masusunod, ay hindi na lang niya uungkatin yun kay Charlie. Hahayaan na lang niyang ang kapatid nito ang magsabi rito. Pero may uusapan sila ni Charlie na wala silang lihiman, na lahat na nangyayari sa kanila ay malalaman ng bawat isa. Si Ate Mayra? Tanong nito kahit isa lang naman ang kapatid nitong babae. Hindi rin siguro ito makapaniwala na kinausap siya ni Mayra. Tumango siya. What did she tell you? Tanong uli nito. Tungkol kay Basil. Kumunot uli ang noo nito. Kanina niya nalaman ang tungkol kay Basil. May nagsabi raw sa kanya. Ano ang sinabi niya tungkol kay Basil? Yung tungkol sa kaso nito? Ano ang pakialam niya roon? Yun nga rin ang iniisip ko. Ano ang sinabi niya tungkol sa kaso ni Basil? Iniisip niya na yung ginawa ni Basil doon sa babaeng nagpakulong dito ay ginawa rin sa akin ni Basil. Sinabi niya yon? Oo. Napailing nito. Gusto niyang patunayan ko na hindi pa ako nagalaw ni Basil. Sabi niya. Paano? She wanted me to see a doctor. Don't do it. I trust you. Parang hinaptos ang puso niya sa narinig. I really will not do it. I won't demean myself. Intindi mo na lang si ate, hiling nito. Hindi ka pa kasi niya masyadong kilala, kaya nakakapag-isip siya ng ganon. Baka pilitin niyang patunayan ko na walang nangyari sa amin ni Basil. Hindi niya gagawin yon. Ano ang plano mo? Ipakilala ka sa kanila ng gusto. We'll have lunch sa bahay on Sunday. Iimbitahin ko sina ate at si kuya. Pati na yung mga family nila. No. Saka na siguro yung pamilya nila. Sina Ate Mayra at Kuya Del na lang muna. Pagkilala ka na nila, pagbilib na sila sa'yo, sila na mismo ang magkukwento sa pamilya nila kung gaano ka ka-ideal na girlfriend para sa akin. Kinabahan siya. Namit ko na sila. Pero minsan pa lang. Dapat siguro, dalasan ko ang pagdadala sa'yo sa bahay para palagi ka nilang nakakausap. Lalo na si Ate Mayra. Mabait yon, pero suspicious. Saka protective talaga sa akin yon. Tingin ko, akala nila, bata pa rin ako. Ako pa lang kasi ang walang asawa sa aming magkakapatid. I'm sure once they get to know you well, matutuwa sila na ikaw ang naging girlfriend ko. Saka, pag nakuha mo na ang tiwala ni Ate Mayra, ipapamper ka nun. Linggo noon, alas 9 pa lang ng umaga, ay nakinadyan na si Charlie. Hindi pa ako nakakapagbihes sa lubong niya rito habang pumapasok ito sa sala nila. Bakit ang aga? Para mas mahaba-haba ang maging usapan nyo. Pinaupo niya ito sa sofa. Nasa simbahan pa ang mga magulang niya at si Kathleen. Katulong lang ang kasama niya sa bahay. Magbibis na ako, paalam niya rito. May bagong dyaryo dyan para di ka mainip. Nakangiting sabi niya. Isa sa mga reklamo sa kanya ni Charlie tuwing lalakad sila ay ang paghihintay nito ng matagal sa pagbibihis niya. Binilisan niya ang pagkilos. Wala pang alas 10 ay bumabiyahin sila ni Charlie. Mag-alas 11 pa lang ng umaga na makarating sila sa bahay ng mga ito. Nakaparada na sa harap ng bahay ang sasakyan ng dalawang kapatid nito. Naghihintay na marahil sa kanila ang mga ito. Automatikong sumikdo ang dibdib niya. Naabutan nila sa sala ang pamilya ni Charlie. Sinalubong siya ng ngiti ng mga ito. Hindi nga sinama ng mga kapatid ni Charlie ang kanya-kanyang pamilya. Hindi naging maganda ang pagtatapos ng nakaraang pag-uusap nila, pero nginitian pa rin siya ni Mayra nang magtama ang mga mata nila. And her smile looked genuine. Gusto niyang matuwa. Baka napag-isip-isip niya na mali ang ginawa nitong pag-aakusa sa kanya. After the customary greeting, she braced herself. Nabanggit ko na kay Charlie na nag-usap tayo last Tuesday, panimula ni Mayra. Magkakaharap sila sa sala. Nabanggit mo na rin pala sa kanya yon. Maiwan ko na muna kayo.
Magalang na paalam ng ina ni Charlie. Titingnan ko lang yung pagkain sa kusina. Tumayo ito at nagtungo sa kusina. May pakiramdam siyang ayaw lang nito makinig sa magiging pag-uusap nila. Nabanggit kasi ni Charlie sa kanya na gusto siya ng ina nito. "We're sad at what happened to your former boyfriend," sabi ni Dale. Ngumiti lang siya ng matipid. Ninenervyos siya. "Hindi na siguro ako magpapaligoy-ligoy." Nakangiting pagpapatuloy ni Dale. "So, we could dispose of this topic and we could talk on more pleasant things while having our lunch." Nabanggit na rin ni Myra sa akin at kay Papa yung tungkol sa naging pag-uusap nyo. And we agreed on one thing. "What?" tanong ni Charlie sa mga ito. Obviously, he was unaware of what Dale was saying. "Charlie," ani ni Dale, "we have to be sure that this woman is clean." The brutal frankness of Charlie's brother shocked her. "And what do you suggest?" tanong ni Charlie rito. "Let a doctor examine her and determine whether what she's saying is true." "No," tanggi ni Charlie. "She's not going to do that." "Paano natin ngayon malalaman kung totoong malinis nga siya at isang disenteng babae?" tanong ni Myra. Gusto niya maliit sa tinatakbo ng usapan. "I trust her. I would know if she's saying the truth," pagdidiin ni Charlie. Tila nagulat din ito sa tinakbo ng usapan. He probably was expecting a get-to-know-you conversation but it didn't happen. "Paano mo malalaman kung nagsasabi siya ng totoo? Ano bang malay mo kung naging laruan din yan ng dati niyang boyfriend?" Tahimik lang ang ama ni Charlie, pero nababakas niya sa mukha nito na sang-ayon ito sa sinasabi ni Myra at Dale. Kung hindi niya kayang patunayan na hindi siya napaglaruan ng dating nobyo niya, "I would suggest that you break up with her, Charlie," sabi uli ni Myra. Hindi na nakayanan ang pinag-uusapan. Tumayo siya at halos patakbong tinungo ang pinto at lumabas. Hinabol siya ni Charlie. Pinigilan siya nito sa braso nang abutan siya. "Please, wag mo na akong ibalik sa kanila," pakiusap niya habang nagpipigil na maiyak. "Aalis na tayo rito," sabi ni Charlie. Inalalayan siya nito na makalulan sila ng sasakyan nito. "Charlie," malakas sa tawag ni Myra dito mula sa pintuan. "Hindi pa tapos ang pag-uusap natin." Hindi ito pinansin ni Charlie. Pagka sa kanya ay lumulan na rin to at pinaandar na sa sasakyan. "Pagbalik mo rito, ang gusto naming balita mo ay wala na kayo ng babaeng yan," pahabol na sabi ni Myra sa kanila. Nakita niyang napailing si Charlie bago pinasibad na palabas ng bakuran ang sasakyan nito. "Ignore them," sabi nito habang nagbabiyahe sila. "Hindi nila ako mauutusan." Hindi siya kumibo. Napurnada pa yung lunch natin. Nangingiting sabi nito. "Favorite mo pa naman yung pinaluto ko. Alimango saka lobster. Hindi bale, hahanap lang tayo ng restaurant. Itabi mo." Maya-maya ay hiling niya rito. "Bakit?" "Basta itabi mo." Tumalima ito. Pagkatabi nito ng sasakyan ay walang sabi-sabing hinagilap ng mga labi niya ang mga labi nito. Mariing hinagka niya ito. Tila nagulat ito sa umpisa, pero sandali lang iyon at gumanti rin ito ng halik. Kumulas lang siya rito upang sumagap ng hangin. Pagkatapos ay hinagkan ulit ito. Mariin, matagal, matamis. "Handa akong patunayan sa iyo na walang nangyari sa amin ni Basil," sabi niya rito nang muli sila magkalas. "Take me anywhere you want." Masuyo ulit siyang dinampian nito ng halik sa mga labi. "No, we're not going anywhere. Naniniwala ako sa iyo, and I promise to respect you. Remember, we'll do it only on our first night." Sinundan nito ng ngiti ang sinabi, "Hindi naniniwala sa akin ang mga kapatid mo. Does it matter? Pipilitin nila maghiwalay tayo. I won't allow them. Gugulin nila tayo. Paano kung buong pamilya mo ang tumutol sa relasyon natin?" Ngumiti si Charlie. "Hindi mangyayari yon." "Mangyayari yon.
Kakausapin at kukumbinsihin ng mga kapatid mo ang mga magulang mo. It won't be long before all your relatives will be against me. Lahat sila, itatakwil ako. Lahat sila, pipilitin kang ilayo sa akin. Kaya mo bang silang subayin kahit bantang kanilang itatakol kanila pag hindi ka nakinig sa kanila? She was expecting a swift yes from Charlie, but she was stunned when she saw hesitation in his eyes. Nakita niya ito ng pagkabahala sa mga mata nito. She suddenly felt weak. Kahit buong mundo ang kalaban ko, walang problema. Basta kakampi kita. Just remember to stay with me as my guardian angel. Hinagkadali siya nito pero agad siyang kumalas dito. May pagtataka sa mga matang tiningnan siya nito. Iuwi mo na ako. Maglalunch pa tayo. Agad na nakakita ng restaurant si Charlie. Kumibudili siya habang kumakain sila. Hindi na rin nagtangka pa ito na magkaroon sila ng masiglang pag-uusap. Pagkakain ay inihatid na siya nito. Hindi na rin nagtagal pa ito sa kanila. Binalikan niya sa isip ang itinanong niya kanina rito. Kaya ba nitong talikdan ang buong angka nito para sa kanya? Oo ang isinagot ito pero pakiramdam niya ay hindi ang talagang sagot ito. Dapat siguro ay ihanda niya ang sarili niya kung sakali mang mauwi rin sa wala ang relasyon nila nito. Pangatlo na ito. Hindi na yun bago sa kanya. Bagamat iyon ang magiging pinakamasakit. Mahal na mahal niya si Charlie. Kinabukasan, nakatanggap si Janine ng tawag mula kay Charlie. 3:00 ng hapon noon. Hindi kita masusundo ngayon, sabi nito nang sagutin niya ang telepono. Bakit? May tatapusin ako trabaho dito sa opisina. Hanggang anong oras ka dyan? Hindi ko alam. Maaga na siguro yung makaalis ako rito ng 10:00. Ingat na lang. Ingat ka rin. Matamlay na ibinaba niya ang telepono. Tatanungin sana niya si Charlie kung pinagbabawalan na ba ito ng pamilya nitong sunduin siya. Baka hindi na masabi nito sa kanya na gusto na nito makipagkalas. Sasabihan sana niya ito na huwag na mahiya. Hindi naman siya magmamakawa rito. Kung ano ang desisyon nito at desisyon ng pamilya nito ay tatanggapin niya. Gaya ng sinabi niya, sanay na siya. Nagiging manhid na ang puso niya. Pagdating ng 5:00 ay kay Pauline naman siya nakatanggap ng tawag. Nagyaya ito manood ng sine at kumain sa labas nang malamang hindi siya masusundo ni Charlie. Isama raw nila si IC. Hindi pa niya naikukwento sa mga kaibigan niya ang nangyari sa kanila ni Charlie. Baka kapag ikinuwento niya yon sa mga ito, ay sabay pang magkomento ang mga ito ng ano ba yan? Wala na namang nangyari sa relasyon mo. Ano ang magagawa niya? Hindi naman niya kasalanan kung mauwi man sa wala ang mga naging relasyon niya. Siya ba ang nagsinungaling at nangaliwa? Si Vernon. Siya ba ang baboy ng babae? Si Basil. Siya ba ang may pamilya makitid ang pag-iisip? Si Charlie. Wala siyang gustong gawin kundi maging isang mabuting kasintahan. She was faithful. She was understanding. She was caring, but why in the world couldn't she find happiness in her love life? Tinanggihan niya ang imbitasyon ni Pauline. Sigurado namang hindi lang niya maintindihan kung anumang pelikulang panonoorin nila. Sigurado din siya na hindi niya malalasahan ang anumang pagkain na ipapakain sa kanya. Ang gusto niya, pag uwi niya sa bahay ay matulog na upang hindi siya makapag-isip ng mga bagay na magpapadugo lang sa puso niya. Ang tanging nagawa niya ay bumuntong hininga. Pero may dinatnan siyang naghihintay sa kanya sa bahay nang makauwi siya ng gabing iyon. Si Charlie, ang mga magulang nito at ang mga kapatid nitong sina Dale at Myra. Kausap ang mga ito ng buo niyang pamilya. At mukhang masaya ang pinag-uusapan ng mga ito dahil naririnig niya nagtatawanan ng mga ito habang pumapasok siya. Nagulo agad ang isip niya. Masaya siyang sinalubong ni Charlie na makita siya nito. Napatingin lahat sa kanya ang mga kausap nito. Sinalubong din siya ng ngiti ng mga ito. Hi! Hinagkan siya ni Charlie sa pisngi. Bakit, Nari? I wanted to surprise you. Mamamanhikan na kami. Nakangiting sabi ni Charlie.
Hihingin ko na ang kamay mo sa mga magulang mo. And I think there will be no problem. May ekspresyon pa rin na kalituhan sa mukha niya. Tila nasakyan naman iyon ni Charlie. I lied to them. Sabi ko sa kanila, dahil sobrang emotional tayo, ay may nangyari sa atin kahapon nang mag-walkout tayo sa bahay. At napatunayan kong totoo ang sinasabi mo. Apologetic sila bigla sa iyo. At dahil nga may nangyari na sa atin, sila na mismo nagsabi sa akin na pakasalan kita. At huwag ko raw kakalimutan gawing in grande ang kasal. I told you, when they like you, they will pamper you. Ang mga luhang pinipigil niya kanina pa sa opisina ay hindi na niya napigilang bumaksak ngayon. Ibang dahilan nga lang ang pagbaksak ng mga iyon ngayon, matinding kaligayahan. Tinuyo ng mga halik ni Charlie ang mga luha niya. Nagkaroon sila ng ingrande at memorable wedding. Nang unang gabi ng kanilang honeymoon, napatunayan ni Janine kay Charlie na totoo ang mga sinasabi niya, na hindi siya kailanman nagalaw ni Basil. Nasagot na rin ito ang gumugulo sa isipan niya na nakatulong upang maniwala siyang nalalapit na ang pagwawakas ng relasyon nila. Ang pagkabahala at tila pag-aalinlangan na nakita niya sa mga mata nito nang tanungin niya kung kaya ba niyang talikdan ang buong angkan nito para sa kanya. Gumuhit ang pagkabahala sa mukha nito. Nabahala ito dahil nakita nito sa mga mata niya na natatakot siya na baka nga may hindi maganda mangyari sa relasyon nila. Tila naramdaman nito na nangangamba talaga siyang magkahiwalay sila. I felt it's my obligation to erase your fear, sabi nito sa kanya. Katungkulan kong panatilihing panatag ang isipan mo. Kaya pag uwi ko, ay gumawa na agad ako ng paraan. Sinabi ko sa kanila na may nangyari sa atin para magkaroon ako ng responsibilidad sa iyo, na pakakasalan kita sa ayaw at sa gusto nila. But to my surprise, sila na mismo ang nagtulak sa akin na pakasalan kita. Hinalikan ni Charlie si Janine sa noo. Thanks for marrying me. Ngayon, magiging mahimbing na ang tulog ko sa gabi, sabi nito. Bakit naman? Dahil safe lagi ang pakiramdam ko. Nakangiting sabi nito. Imagine, may katabi akong anghel gabi-gabi. She smiled back and then kissed him. Wala siyang pakialam kahit wala na siyang gawin buong buhay niya, kundi ang bantayan at alagaan si Charlie. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Janine at Charlie. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-ibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, God bless at ingat po tayong lahat.